Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 468 hanggang 75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang desisyon ni Balmond sa pagitan ng pagpatay sa kanyang guro at pagliligtas sa kanyang sariling buhay ay lubhang mapagpasyahan. Walang mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Master Emerson sa nangyari. Nanlalaki ang mga eyeballs niya nang mamatay siya. Pinatay niya ng ganon-ganon lang ang kanyang guro. Itong Balmond. Napaka-cold-blooded. Hindi ito ang unang beses na nagtaksil siya sa isang tao. Napakagahaman niyang tao. Tinalakay ng buong Broken Moon Clan ang mga aksyon ni Balmond sa mababang tono, karamihan ay may pang-aalipusta. Hindi mapigilan ni Francis na mag-isip. Nakita ng lahat na pinatay ni Balmond si Emerson at tahimik na inilagay ang kanyang ulo sa isang bag. Kuya Hanford, likas na taksil si Balmond. Kung pakakawalan natin siya ng ganoon kadali, malamang ay nag-alala ang ilang pamilyar na mga disipulo at ang nakatatandang henerasyon. Hayaan mo siya. Hindi na nagsalita pa si Francis. Napangiti ng mahina ang unang elder at nag-utos na paalisin si Balmond. Bago pumunta si Francis sa Canopy Great Country, naghanda si First Elder para kay Francis, kasama ang kanyang mga magulang, si Lord Gaius, at ang kumpanya. Ito ang kinakailangan para umalis si Francis. Talagang nagpapasalamat si Francis sa pangangalaga ng unang elder. Sa oras na ito, nakaramdam si Francis ng pagkaasim at pagkakonsensya nang tingnan niya ang nawawalang braso ng unang elder. Nawala ng braso si Master. Pagbalik ko sa Canopy Great Country, gagawa ako ng pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness kasama si Master Taigan. Nagpasya si Francis. Ang blueprint ng Wheel of Light and Darkness ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance, at maaari itong magbago sa pagitan ng tatlong anyo ng isang braso, isang kalasag, at isang gulong. Ito ay napakaangkop para sa unang elder na nawala ng braso. Susunod, mayroon pa ring ibang mga usapin na kailangang lutisin sa Broken Moon Clan. Ang Clan Master Emerson at ang Regulations Elder ay patay na, ngunit marami pa ring tao ang dating kaibigan ni Clan Master Emerson, pati na rin ang mga subordinate at especially iyan ng Iron Dragon Alliance. Ang mga nakakapagod na bagay na ito ay ibinigay sa unang elder, Lola Liuyo, Marson, at kumpanyang asikasuhin. Sa parehong araw, ang Broken Moon Clan ay sumailalim sa isang maliit na paglilinis. Halos 100 tao sa buong Broken Moon Clan, mula sa elders hanggang sa mga disipulo, ang napatay. Ito na ang unang elder na mabait, dahil higit sa kalahati ng clan ay kabilang sa panig ni Clan Master Emerson. Kailangang aminin na, sa nakalipas na 2 taon, ang Broken Moon Clan ay lumawak sa ilalim ng kontrol ni Clan Master Emerson at maaaring may rank sa top 5 nanograms 13 clans. Francis, ngayong patay na si Emerson, kailangan ng Broken Moon Clan ng bagong Clan Master. Sino sa tingin mo ang magaling na kandidato? Tanong ni First Elder. Naisip ito ni Francis at may kandidato. Si Brother Marson iyon. Si Marson ay may magandang ugnayan sa lipunan at minsan ay naging head disciple. Ang kanyang talento at lakas ay hindi masyadong masama. Ngayong nakabalik na si Marson mula sa Sacred True Dragon Gathering, ang kanyang cultivation ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ilang oras na lang bago niya marating ang True Spirit Realm. Si Marson ay talagang isang mahusay na kandidato, ngunit ang kanyang paglilinang at karanasan ay kulang. Pumayag din si First Elder. Sigurado siyang walang intensyon si Francis na maging Clan Master. Walang lugar sa Cloud Area ang makakahawak ng malaking isda na katulad niya. Mayroon akong ilang mga mapagkukunan at espiritual na mga table tasks mula sa mga henyo sa labas ng mundo. Ito ay sapat na upang lumikha ng 2 True Spirit Realms. Maaaring magpasya si Master kung ano ang gagawin sa kanila. Kinuha ni Francis ang ilang mapagkukunan ng labas na mundo at ibinigay ang mga ito sa unang elder. Bagamat ang mga mapagkukunang ito ay napakabihirang sa Azure Flower Continent, hindi ito para sa isang 2-star sect. Kahit sinong disipulo mula sa isang 2-star sect ay nasa True Mystic rank o True Lord rank. Mula dito, makikita ng isa kung gaano karaming mga mapagkukunan ang mayroon sila.
Pagkaraan ng 3 araw, ang buong Broken Moon Clan ay muling natahimik at ang lahat ay nagpatuloy sa kanilang mga normal na schedule. Si Francis ay pumasok sa pag-iisa at naghanda na makapasok sa True Lord rank. Ang pagpasok sa True Lord rank ay hindi magpapalaki sa aking lakas ng mabilis, ngunit maaari nitong palakasin ang aking pundasyon at mga katangian. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang dahan-daang iikot ang chi ng True Spirit sa loob ng kanyang katawan. Sa ngayon, ang level ng mental energy ni Francis ay nasa late stage na True Lord rank level, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay napakaganda. Malamang na isang tao lang sa Origin Core Realm ang makakalampas sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa Wood Spirit Essence Soul. Sa napakalakas na antas ng kaluluwa at mental na enerhiya, mahirap para kay Francis na hindi mabilis na tumaas sa cultivation. Kapag tumaas ang antas ng enerhiya ng isip ng isang tao, tataas din ang kanilang cultivation at maaari silang makalusot ng maayos. Sa isang solong bulwagan sa Sky Moon Mountain, si Francis ay nakaupo sa lupa na nakapikit. Kumikislap ang kidlat sa ibabaw ng kanyang Chi of True Spirit na may magulong aura. Kapag naabot ko na ang True Lord rank, lalawak ang aking Source of True Spirit. Bago ito, kailangan kong unawain at pagsamahin ang higit pang mga layunin mula sa Wind Lightning Stone Tablet, dahil ang pagbabago sa lakas bago at pagkatapos ng aking tagumpay ay magiging mas malaki. Hindi agad nakatutok si Francis sa paglusot. Kalahating araw lang ang kailangan kung gusto niyang makalusot. Maaari pa niyang subukan ngayon. Gayunpaman, nais ni Francis na gamitin ang pagkakataong ito upang palawakin ang kanyang pinagmulan ng tunay na espiritu at sumanib sa mga elemento ng hangin at kidlat. Hindi nagtagal ay sumanib ang kamalayan ni Francis sa gutay-gutay na mundo ng hangin at kidlat. Weng Hu. Karamihan sa dimensyon ay madilim, at ang lugar ay napuno ng mapanirang kidlat at malalakas na hangin. Higit pa rito, magkaiba ang mga kulay at katangian ng mga hangin at kidlat na ito. Halimbawa, ang hangin sa harap ni Francis ay alinman sa walang kulay, azure, purple, o kahit ginto. Nagkaroon din ng isang malaking bilang ng mga kulay ng kidlat. Transparent, azure, purple, scarlet, gold, dark gold. Nagsimulang maunawaan ni Francis. Ang aura ng transparent na kulay ay ang pinakamahina. Ito ay angkop para sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm na maunawaan. Ang azure na antas ng kulay ay ang kasalukuyang antas ni Francis, at ang susunod na hakbang ay ang kulay lila na hangin at kidlat. Ang layunin ng kulay purple na hangin at kidlat ay umabot na sa Origin Core Realm, at ang mga nasa True Lord rank ay kayang subukan at maunawaan ito. I-condense ko muna ito sa purong dark azure, pagkatapos ay susubukan kong gawing purple. Si Francis ay may magaspang na plano kung ano ang kanyang gagawin. Tinansya niya na, kung kaya ni Marsanap na maunawaan ang kulay yulang antas ng hangin at kidlat, dapat ay malaya siyang gumala sa buong kontinente. Pagkatapos nito, kung naiintindihan niya ang antas ng eskarlate na kulay, dapat siyang walang kapantay sa loob ng kontinente, at maituturing siyang dalubhasa kahit sa labas ng mundo. Para sa pinakamataas na antas ng ginto at dark gold, ito ang antas na naabot lamang ng Wind Lightning Emperor. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sumanib ang kamalayan ni Francis sa Wind Lightning Stone Tablet at nakatuon siya sa paglilinang. Sa nakalipas na ilang araw, ang hangin sa itaas ng bulwagan ay umuungol sa hangin at kidlat. Ang lugar ay napuno ng madilim na ulap at mga bagyo na nagpa-atres sa anumang true human rank sa loob ng 1 milyang radius. Ang Francis na iyon ay hindi pa nakakarating sa True Lord rank at ang kanyang tunay na mental energy level ay nalampasan na ang normal na True Lords. Ang tunay na Panginoong Tigen, na ngayon ay nagbabantay sa clan, ay napuno ng Sol Emna. Siya ay naging mas maingat at magalang kay Francis. Gayunpaman, naguguluhan siya. Sa antas ng mental energy ni Francis, bakit hindi pa siya nakakapasok sa True Lord rank? Sa katunayan, ang sitwasyon ni Francis ay medyo kakaiba. Sa Purple Saint Ruins, kailangan niyang harapin ang mga kaaway mula sa lahat ng panig. Pagkatapos ay sumailalim sa pagbabago ang kanyang kaliwang mata pagkatapos niyang bumalik sa lugar ng cloud. Ngayong naging matatag na ang espiritual na mata ng kanyang Diyos, maaari na siyang tumuon sa paglilinang. Gayunpaman, ang mga paghahanda na kailangan niyang gawin noon ay napakasalimuot.
Unang nais ni Francis na baguhin ang elemento ng kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu. Ang pangunahing elemento sa kanyang Source of True Spirit ay kasalukuyang kidlat, ngunit pagkatapos na maunawaan ang Wind Lightning Stone Tablet, nagsimulang sumanib ang hangin sa kanyang mga kasanayan. Ano pa ang hinihintay ni Francis? Dapat ay makakalusot na siya sa True Lord rank sa isang araw o dalawa. Siniyasat ni True Lord Tegan ang pagbabago sa Heaven Earth Yuan Chi sa itaas ng Sky Moon Mountain. Ang hangin at kidlat na si Yuan Chi sa hangin ay lubhang hindi mapakali. Sa ika-20 araw, isang whirlpool ng hangin at kidlat ang nabuo sa itaas ng bulwagan ni Francis, at naglalaman ito ng malakas na aura ng True Lord rank. Nahigitin na ng kapangyarihan ang early stage na True Lord rank at hindi pa rin siya nakakalusot. Tunay na Panginoon Tegan click kanyang dila. Nalaman niya na ang layunin ng hangin at kidlat sa hangin ay nagiging mas hindi maarak at hindi masusukat. Ang mana na pinili ni Francis ay minsan ay pagmamayari ng isang emperador na ang bilis ay walang kapantay. Hindi ito isang bagay na maihahambing sa mga mana ng Azure Flower Continent. Kasabay nito, habang si Francis ay nasa pag-iisa, ang Broken Moon Clan, at maging ang 13 clans, ay nagbabago. Ang pagbabago sa Broken Moon Clan ay naging sanhi ng pagbabago sa buong Cloud Country. Sa ika-5 araw ng pag-iisa ni Francis, dumating ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Ang balita ng pagbabalik ni Francis sa Cloud Country ay kumalat sa 13 bansa, at kumalat pa ito sa 2 malalakas na bansa. 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance ang natalo ng isang junior. Ang balitang ito ay parang unos na tumawid sa Cloud area. Ang pangalan ni Francis ay muling ikinagulat ng 13 clans at iginagalang siya ng mga bata at matatandang henerasyon. Dahil sa pagkakaroon ni Francis, ang Cloud Country at ang 13 bansa ay naging kuta ng Dragon Killing Alliance. Ang puwersa ng Dragon Killing Alliance ay mabilis na nagtipon sa 13 bansa at dumami pa ang kanilang puwersa. Noon, ang Iron Dragon Alliance ang nagpasya sa buhay ng lahat. Walang nangahas na lumaban. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang balita at chismis tungkol sa pagkatalo ni Francis sa 4 na Palace Lords lamang ang naging dahilan ng maraming puwersa na sumali sa Dragon Killing Alliance. Sa puntong ito, ang Broken Moon Clan ang naging core ng Dragon Killing Alliance. Kahit na si Francis ay nag-iisa at hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, siya ay naging espiritual na pinuno ng paglaban sa Iron Dragon Alliance. Sa panahong ito, maraming eksperto mula sa libu-libong milya ang layo ang dumating upang bisitahin si Francis, ngunit tinanggihan sila ng Broken Moon Clan. Sa araw na ito, isa pang nakakagulat na balita ang dumating mula sa 13 bansa. Ang numero 1 angka ng 13 clans, ang Cloud Sword Clan, ay nagbago ng mga pinuno. Pagkatapos ni Francis, isa pang nakamamanghang isang henyo sa Tao of the Sword ay bumalik sa Cloud area. 469. Cloud Sword Clan. Sa mga ulap, mayroong maraming mga gusali na nakausli na parang mga espada na tumutusok sa kalangitan. Sa gitna nila, isa sa mga gusali ang nakatayo. Nagbigay ito ng matinding hangarin at tila siya ang pinuno. Sa sandaling ito, ang sagradong lugar na ito, ang Sword Pavilion, ay umaapaw sa dugo. Sa harap ng Sword Pavilion. Arg! Ang isang True Spirit Realm Elder ay sumigaw habang ang kanyang espada ay nahulog sa lupang may bahid ng dugo. Mayroong 4 o 5 eksperto sa True Spirit Realm doon na kasama niya na napatay sa isang laslas. Bukod sa kanila, mahigit 100 elite ang napatay. Ang mga nasa loob ng Sword Pavilion ay nagyelo. Lahat ay tumingin sa takot sa isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Ang babaeng ito na nakasuot ng simpleng damit ay tila nagniningning ng isang hindi nakikitang layunin na tumusok sa lahat ng nasa malapit. Ang eksenang ito ay lubos na katulad ng numero 1 Sword Genius mula noon. Ang taong dumurog sa bawat henyo ng 13 clan sa ilalim ng kanyang mga paa. Vanji, kahit gaano pa karaming tao ang mapatay mo, hindi mo mababago ang tubig sa Cloud area. Ang paglaban sa Iron Dragon Alliance gamit ang iyong lakas ay pagpapakamatay. Isang lalaking nakabaluti na kulay berde ang bumungad sa kanya na may mabangis na ekspresyon. Mga guhitan ng mga sugat ng espada ay tumago sa kanyang baluti na may gradong espiritual.
Ang kultibasyon ng nakabaluti na lalaking ito ay umabot na sa huling yugto ng True Mystic rank, katulad ni Vanji. Gayunpaman, sa labanan ngayon, ang nakabaluti na lalaki at ilang True Spirit Realms ay nagsama-sama at hindi pa rin natalo ang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Masyadong nakakatakot ang paraan ni Vanji. Mahigit 100 elite ang napatay niya. Lahat ng sumasalungat sa kanya ay patay na. Ang mga cultivator sa Sword Pavilion ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malalim. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pupunta ako sa headquarters ng Iron Dragon Alliance mamaya. Malamig na sabi ni Vanji. Pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering at ang mana, ang Dao of the Sword ni Vanji ay naging mas matalas, at ang kanyang landas ng pagpatay ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Maswerte pa rin si Vanji nang maalala niya ang mga nakatagpo niya sa Seven Sword Inheritance kasama ang iba pang mga henyo. Kung ang isa ay hindi malakas o sapat na mapagpasyahan, sila ay napatay sa Seven Sword Inheritance. Ang dahilan kung bakit siya makakabalik mula sa Seven Sword Inheritance ay dahil sa katotohanan na napangalagaan na niya ang potensyal ng Sword Intent, at napakaswerte niya. Hahaha, hindi ka ba natatakot na putulin ng hangin ang dila mo? Bitch, balang araw ay mag-fuck. Ang nakabaluti na lalaki ay umungal ng malakas. Ang espada ni Vanji ay biglang pumutok, na nagdulot ng isang nakakatusok na tili. Takbo! Nagbago ang ekspresyon ng nakabaluti na lalaki, at isang berdeng apoy ang lumitaw sa kanyang katawan nang maabot niya ang isang nakakatakot na bilis. Ang kasanayang kanyang nilinang ay naglalaman ng elemento ng hangin at umabot na sa sukdulan. Sa mga tuntunin ng bilis, maihahambing pa siya sa normal na True Lord ranks. Ito ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na nakatayo hanggang ngayon. Age Gem. Naglaho ang espada ni Vanji. Gayunpaman, lumitaw ang isang punit na berdeng tansong espada. Nagbigay ito ng malamig at sinaunang aura, at tila walang kamatayan at kataas-taasan. Isang nakagigimbal na layunin ng espada ang nakalock sa nakabaluti na lalaki sa pamamagitan ng pisikal at mental na mga dimensyon ng enerhiya. Sure! Kinamayan ni Vanji ang kanyang kamay at isang malamig na sinag na kasing nipis ng sapot ng gagamba ang lumawak sa hangin. Tila napakabagal, ngunit nangyari ito sa isang iglap. Plop! Ang nakabaluti na lalaki ay nahulog mula sa langit na may dagwang sugat na nahati sa kalahati ang kanyang katawan. Sword Pavilion. Ang buong angkan ay hindi maiwasang huminga ng malalim habang nakatingin sa maalamat na babae na bumalik mula sa Sacred True Dragon Gathering. Sure! Isang babaeng nakasuot ng puti ang biglang sumulpot sa harap ni Vanji. Sister Baker. Yumuko si Vanji nang may paggalang. Ang aura ng babaeng ito ay kapantay ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Si Vanji ay hindi bumalik na mag-isa. Vanji, ang iyong lakas ay nabigla sa amin. Bagamat ikaw ay nasa huling yugto lamang ng True Mystic rank, ang iyong mga pag-atake ay maaari ng banta sa mga nasa True Lord rank. Pinuri ni Elder Baker at nagbigay ng mataas na pagsusuri. Ang mga cultivator ng sword ay dalubhasa sa opensa, at si Vanji ay isang taong nakaunawa sa layunin ng espada bilang karagdagan sa pagtanggap ng Seven Sword Inheritance. Sa kasamaang palad, may distansya pa rin sa pagitan ni Trevor, Francis, Wu Heng, at kumpanya. Si Vanji ay walang anumang pagmamataas sa kanyang mukha. Bagamat napakataas ng kanyang lakas at talento at siya ang numero 1 henyo ng 10,000 Sword Clan, mayroon pa ring malinaw na agwat sa pagitan niya at ng napakaraming prodigy. Hehe, hindi mo kailangang purihin ang iba. Sa antas ng iyong talento at pangunawa, hindi ka nalalayo. Kung nagsimula ka sa parehong panimulang linya, maaari kang maihambing sa mga napakahusay na kahangahangang iyon. Ngumiti si Elder Baker at Ainal Alayan. Tumango si Vanji, tiwala sa kanyang mga pagpapabuti. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa lugar ng Cloud ay upang iligtas ang kanyang clan. Sa isang iglap lang, ang kapalaran ng Cloud Sword Clan ay binago ni Vanji. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng 13 clans? Narinig ko na bumalik na si Francis. Tanong ni Vanji. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikinig, ang kanyang ekspresyon ay nagsimulang maging solemn na. Nalaman ng lahat na siya ay napaka-curious tungkol kay Francis. Alam ng ilan mula sa Cloud Sword Clan na natalo si Vanji kay Francis noon.
Ngayong nakabalik na siya sa cloud area, baka hamanin niya ito na bawiin ang titulo ng numero 1. Natalo ang 3 True Lord ranks ng mag-isa. Si Francis. Naging napakalakas na. Bumilis ang tibok ng puso ni Vanjie sa narinig. Maging si Elder Baker ay puno ng pagtataka. Si Elder Belinda Baker nanood ng Sacred True Dragon Gathering. Sa puntong iyon, si Francis ay malayo pa sa True Lord rank. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakalaking kababalaghan. Malamang si Trevor lang ang nasa parehong antas sa buong kontinente. Hindi napigilan ni Elder Belinda na mapabuntong hininga. Kinailangan niyang aminin na ang lakas ng 5 napakahusay na prodigy ay umabot sa isang yugto kung saan sila ay mas malakas pa kaysa sa ilan sa mga nakatatandang henerasyon, lalo na sina Francis at Trevor. Gayunpaman, si Francis ay misteryosong nawala sa loob ng ilang buwan. Hamanin ko siya bago ako umalis sa cloud area, gaano man siya kalakas. Isang malakas na surge ng sword intent ang lumitaw sa mga mata ni Vanjie. Parang pinipilit ni Francis, ang layunin ng espada ni Vanjie ay tila patuloy na umaakyat. Tumango si Elder Belinda. Yaong mga nagsanay sa Taybak ay nangangailangan ng isang hindi masisira na kalooban upang patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa langit at lupa. Lugar ng ulap, 13 bansa. Sa loob lamang ng isang buwan, nagbago ang buong sitwasyon. Halos kalahati ng clans ay nakatakas sa kontrol ng Iron Dragon Alliance, at ang simula ng lahat ay ang Broken Moon Clan. Tinalo ni Francis ang 3 Palace Lord at pinilit ang True Lord Tegan na sumuko. Sinira na rin niya ang kontrata ng dugo. Bago pumasok sa pag-iisa, inutusan din ni Francis ang ilang mga eksperto, kasama sila ni Clint, na tulungan ang 2 pang Moon Clans, ang Lean Moon Clan at ang Silver Moon Clan. Hiniling ni Angelica kay Francis na tulungan ang Lean Moon Clan pabalik sa Purple Saint Rolands. Broken Moon Clan, Lean Moon Clan, Silver Moon Clan, Cloud Sword Clan. Lahat ng clans na ito ay nakatakas sa kontrol ng Iron Dragon Alliance at nabawi ang kanilang kalayaan. Sa panahong ito, nagsimulang tumuloy ang Dragon Killing Alliance, na pinamumunuan ni Old So at ng mga elite ng Sky-Rich Country, patungo sa 13 bansa. Ang 13 bansa ay hindi na bahagi ng lugar na kinokontrol ng Iron Dragon Alliance, kung saan ang Broken Moon Clan ang nagsisilbing sentro. Tinulungan ni Old So ang mga clans na mabawi ang kanilang kalayaan habang nililinis din ang puwersa ng Iron Dragon Alliance sa loob ng 13 bansa. Maayos ang pag-usad ng lahat. Ayon sa kanilang deal, si Old So ang may pananagutan sa paglilinis at pangangalap ng impormasyon. Sa araw na ito, sa Broken Moon Clan. So, isang aura sa True Lord rank ang bumaba sa Sky Moon Mountain. Sino ta? Ang tunay na Panginoong Tegan, na nagbabantay sa bundok, ay umungal. True Lord Tegan, sana ay maayos ka. Isang matanda na may puting balbas ang lumutang sa harapan ng Broken Moon Clan. Matandang halimaw So, ikaw ba? Ang tunay na Panginoong Tegan ay may pangit na ekspresyon. Bago pa man nakapasok ang Scarlet Moon Demonic Religion sa Cloud Area, ang malalakas na bansang kinabibilangan ng dalawang ito ay nasa magkasalungat na panig. Mayroon akong mahalagang balita na kailangang pag-usapan kay Francis. Hindi nagtagal ay pumasok sa paksa ang matandang So na may apurahang tono. Kung ang isang normal na eksperto ay gustong makita si Francis, ito ay halos imposible, ngunit ito ay si Old So, isang True Lord rank na pinuno rin ng Dragon Killing Alliance. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagpasa kay True Lord Tegan. Hindi mo ba alam na si Francis ay nag-iisa at hindi makakakita ng sinuman? Malamig ang mukha ni True Lord Tegan. Napakahalaga ng balitang ito para sa Cloud Area. Sumugod ang matandang So. Walang sinabi ang tunay na Panginoon Tegan at itinuro ang isang bulwagan sa kabundukan. Nadama ni Old So na ang Heaven Earth Yuan Chi sa lugar na iyon ay napakasensitibo. Ang bola ng hangin at kidlat ay paminsan-minsan ay nagdulot ng pagkulog at pagbuhos ng ulan. Weng! Isang malalim na ugong ang umalangaw sa hangin, na para bang nagsabay-sabay ang hangin at kidlat at nilalamon ng halimaw ang bolang ito. Makalipas ang kalahating araw, ang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mag-compress sa isang whirlpool na lumikha ng mga alon ng kidlat. Naabot na niya ang huling bahagi. Si True Lord Tegan ay nag-inspeksyon ng mabuti.
Sa nakalipas na ilang araw, binibigyang pansin niya ang sitwasyon ni Francis. Nakakapasok siya sa True Lord rank. Ang matandang Su ay may kakaibang ekspresyon. Ang kalangitan ay umaalon sa kidlat at hangin, at mayroong isang mapanirang aura na naging sanhi ng chi ng tunay na espiritu sa loob ng Old Su at ng tunay na Panginoon Tigan na maging mabigat at hindi mapalagay. 470. Sa itaas ng bulwagan, ang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mag-condense sa isang whirlpool, at makikita ang mga alon ng kidlat. Weng! Ang whirlpool ng hangin at kidlat ay nagsimulang umikot ng pabilis habang ang nakakapanginig na pag-ungol ay pinakawalan. Ang yuan chi sa hangin ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kidlat at hangin. Ang pinagmulan nito ay nagmula kay Francis. Kalahating milya ang layo, nagkatinginan ang dalawang True Lord ranks na may gulat sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ng True Lord rank ang kumalat sa ilang milya. Sa kabutihang palad, ang lugar na pinili ni Francis ay liblib, ngunit kahit noon pa man, ang buong Broken Moon Clan ay nakadama ng pagkabalisa. Boom! Tinakpin ng maitim na ulap ang kalangitan sa itaas ng Sky Moon Mountain at ang magulong hangin at kidlat ay tumawid ng ilang milya. Ang ganitong pagpapakita ng kalikasan ay naging sanhi ng pagkabalisa ng buong Broken Moon Clan. Sa loob ng bulwagan, ang asul na buhok ng isang kabataan ay kumakaway sa hangin habang paminsan-minsan ay kumikislap ang liwanag sa kanyang mukha at isang sinag ng hangin at kidlat na konektado sa whirlpool sa itaas. Isa sa kalikasan. Konsentrasyon. Wu Heng, hindi ko akalain na ang iyong mga hangarin ay magiging magkatugma sa kalikasan at makakatulong sa akin ng husto sa pagpasok sa True Lord rank. Napuno ng saya ang mga mata ng binata. Sa sandaling ito, naabot na ni Francis ang huling hakbang. Sa totoo lang, wala siyang bottleneck nang maabot ang True Lord rank, ngunit ang oras ng paghahanda ay mas mahaba kaysa sa inaasahan niya. Sa isang banda, kailangan ni Francis na pagbutihin ang kanyang source of true spirit. Sa kabilang banda, ang makapangyarihang kaluluwa ni Francis ay may hindi kapani-paniwalang epekto sa prosesong ito. Ang One with Nature ni Wu Heng at ang Wood Spirit Soul Essence ay nagbigay kay Francis ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa isip niya, nagsalubong ang iba't ibang uri ng pangunawa at layunin na parang mga spark na nagdulot ng apoy. Voila! Boom! Ang mga ekspresyon ng dalawang True Lord ranks ay solemn na habang nakatingin sila sa malakas na hangin at kidlat. Ang sakuna na ito ay sapat na upang sirain ang isang nayon, at ang mga elder ng Broken Moon Clan ay nagbukas pa nga ng protective array kung sakaling ang sakuna na ito ay naging hindi makontrol. Buksan. Isang sigaw ang nagmula sa loob ng bulwagan. Basag. Isang sinag ng hangin at kidlat na may kapal ng kamao ang agad na bumasag sa madilim na kalangitan. Voila! Bumuhos ang ulan at ipinakita ang maliwanag na araw. Pakiramdam ng mga disipulo ng Broken Moon Clan ay parang pumasok sila sa ibang mundo. Ilang sandali lang ang nakalipas, isang malakas na magulong aura ang tila kayang sirain ang Broken Moon Clan anumang sandali. Boom! Dumagundong ang kulog sa kalangitan at lumitaw ang isang bahaghari. Sa parehong pagkakataon, isang bagong True Lord rank aura ang bumalot ng ilang milya. Nasaroon siya. Ang dalisay na aura. Hindi ito isang bagay na may kukumpara sa isang panimulang yugto ng True Lord rank. Ang dalawang True Lord ranks ay natigilan. Nalampasan ni Francis ang panimulang yugto ng True Lord rank at diretso sa early stage na True Lord rank, na nakakatipid ng mga taon ng oras. Sa puntong ito pa lang ay nakaramdam na ng pagkabugbog ang dalawang True Lord ranks. Higit pa rito, bahagyang lumakas din ang mental energy ni Francis. Sa mga tuntunin ng purong mental energy, nalampasan niya ang late stage na True Lord rank. Isang arko ng kidlat ang kumislap sa hangin at lumitaw sa harap ng dalawang True Lord ranks. Kaagad pagkatapos noon, isang nakakamanhid na sensasyon ang naging dahilan upang manginig ang puso ni matandang Su at ng tunay na Panginoon Tigan. Huminga ng malalim ang dalawa at tumingin sa asul na buhok na may masalimuot na emosyon. Matapos maabot ang True Lord rank, si Francis ay tila naging isa sa hangin at kidlat sa malapit, hindi makita. Congratulations sa pag-abot ni Brother Zhao sa True Lord rank. Ang pag-abot sa maagang yugto ng True Lord rank mula sa True Mystic rank sa isang hakbang. Ikaw marahil ang pinakamalakas na tao sa Cloud area.
Masaya si Oldso at True Lord Tegan, ngunit sabay silang bumantong hininga. Hindi nagtagal ay lumitaw ang tunog ng paglipad at ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan, kasama si Clan Master Marsen at ang kumpanya, ay dumating upang magbigay ng kanilang pagbati. Ang buong clan ay napuno ng isang masayang saloobin. Ang pagsilang ng isang True Lord rank ay sapat na upang baguhin ang sitwasyon ng Cloud area. Ang bilang ng mga True Lord ranks dito ay sapat na maliit para mabilang sa isang kamay at lahat sila ay pinakamataas na pinuno. Para sa isang maliit na puwersa tulad ng Broken Moon Clan, ang pagsilang ng isang True Lord rank ay isang himala. Kahit sa Canopy Great Country, maaaring magkaroon ng malaking epekto ang True Lord rank. Kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya, Central Hall Division. Sina Francis, Oldso, Tegan, First Elder, Marsen, at ilan sa mga nakatataas na echelon ay nagtipon. Matapos umalis sa pag-iisa, halos naiintindihan ni Francis ang sitwasyon ng 13 bansa. Ang lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Sa Broken Moon Clan bilang sentro, nagsimulang tumakas ang ibang puwersa sa kontrol ng Iron Dragon Alliance. Bilang karagdagan, si Vanji mula sa Cloud Sword Clan ay bumalik at pumatay ng isang grupo ng mga tao mula sa Iron Dragon Alliance. Siyempre, ang pinakamaraming nagawa ay si Francis pa rin. Natalo niya ang 3 Palace Lord at sinira ang kontrata ng dugo. Ang kwento ni Francis ay isang alamat. Ang kanyang pangalan at katanyagan ay nagsimulang kumalat sa buong Cloud area, at sa ilang chismis, siya pa nga ang nakoronahan bilang pinakamalakas sa Cloud area. Matandang Su, ano ang kailangan mong pag-usapan dahil nagmamadali kang dumating? Lumingon ang tingin ni Francis kay Oldso. Naramdaman niya ang aura ni Matandang Su habang siya ay nasa pag-iisa. Ang kapangyarihan ng Iron Dragon Alliance ay kumakalat sa bawat sulok ng Cloud area. Hindi lihim na sinusuportahan sila ng Scarlet Moon Demonic Religion. Halimbawa, ang Palace Lord Malong, ang Blood Corps Palace Lord, at ilang core elders ay pawang mula sa Scarlet Moon Demonic Religion. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ng masamang balita ang Dragon Killing Alliance. Nagsimulang maging mas solemn na ang boses ng Matandang Su. Masamang balita. Tumalo ng puso ng lahat. Sa lugar sa tabi ng 2 malalakas na bansa at ang 13 bansa, nagkaroon ng mga pagpapakita ng Scarlet Moon Demonic Religion at ang mga elite ng Iron Dragon Alliance. Sabi ng Matandang Su. Scarlet Moon Demonic na relihiyon. Ang dakilang kapangyarihan ba ay nagsimulang muling mabuhay? Ang mga alon ay lumitaw sa unang Elder, Marsen, at mga puso ng kumpanya. Si Francis ang kalmado at hindi kasing takot sa Scarlet Moon Demonic Religion gaya ng dati. Oldso, kailangan kong bigyang pansin ang mga aksyon ng Iron Dragon Alliance. Sa tingin ko, ang Iron Dragon Alliance ay hindi magiging madali, at malapit na silang mag-counterattack. Tiwalang sabi ni Francis. Paano ka nakakasigurado? Bahagyang nagulat ang Matandang Su. Ang alyansa ay sumailalim sa maraming pagbabantay upang magkaroon ng ganoong conclusion. Malamig na ngumisi si Francis, dahil ang Palace Lord Malong ay nasa 13 countries pa rin. Maaari ko siyang habulin kung kailan ko gusto at tapusin din ang iba. Damang-dama pa rin ang God ay Mark Francis na iniwan sa Palace Lord Malong. Sa pamamagitan ng markang ito, makumpirma ni Francis na ang Palace Lord Malong ay hindi pa nakabalik sa Iron Dragon Country at nasa 13 bansa pa rin. Sa trail na ito, maaaring muling salakayin ni Francis ang upper echelons ng Iron Dragon Alliance. Pagkatapos noon, nagsimulang talakayin sina Oldso at Francis kung paano linisin ang spawn ng Iron Dragon Alliance at Scarlet Moon Demonic Religion. Sa panahong ito, ibinunyag ni True Lord Tegan ang ilang sikreto ng Iron Dragon Alliance at Scarlet Moon Demonic Religion. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Francis sa Central Hall. Inikat niya ang kanyang kaliwang mata at naramdaman na ang direksyon ng Palace Lord Malong ay malapit sa kung saan sinabi ni Oldso na lumitaw ang mga itlog ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ngayong naabot ko na ang True Lord rank, ang kailangan ko lang gawin ay tumutok sa Wind Lightning Stone Tablet at sa Imperial Spear, na lubos na makapagpapalaki ng aking lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na iyon, walang sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm ang aking makakalaban.
Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang Wind Lightning Stone Tablet ang kanyang pangunahing pinagmumulan ng pagpapabuti. Tulad ng para sa Palace Lord Malong, hanggat wala siyang naramdaman ng itakda ang marka, halos imposibleng mahanap ito pagkatapos. Nangangahulugan ito na ilang oras na lang bago hinabol ni Francis ang Palace Lord Malong. Habang nag-iisip si Francis, isang tili ang nagmula sa malapit sa Broken Moon Clan at ang aura ng Sword Intent ay tila tumago sa kalawakan. Ang mga puso ng mga disipulo ng Broken Moon Clan ay nanlamig. Gaano kalakas ang kaluluwa ni Francis? Naiintindihan niya ang Tao of the Soul at napakasensitibo sa layunin ng espada na maaaring umabot sa dimensyon ng kaluluwa. Sa harap ng Broken Moon Clan, isang malamig na lalaki ang nakaharap sa isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Scarlet Demon Moon ay demonic Hell Ozarea. Ang mga mata ni Clint ay naging itim at nabuo ang isang madugong demonyong buwan. Weng! Isang malademonyong buwan na pulang dugo ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Vanji sa kalahating hindi matukoy na paraan at naglabas ng malaimpyernong aura na nagpadala ng mga nakakatakot na eksena patungo sa kanya, na lumikha ng kaguluhan sa kanyang isipan. Nagsalubong ang mga kilay ni Vanji at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa ilang sandali, ngunit ang layunin ng espada sa kanyang katawan ay naging matalas at matalas. Ang mga galami na pula ng dugo ay lumawak mula sa pulang dugo na demonyong buwan at sinubukan siyang kaladkarin sa impyerno. Pamana ng Seven Sword Heavenly Despair Killing Sword. Si Vanji ay naglaslas pasulong gamit ang isang berdeng tansong talon na nagpapalabas ng malamig na layunin ng pagpatay. 471. Seven Sword Inheritance Heavenly Despair Killing Sword. Shua! Isang magandang sinag ng malamig na liwanag ang nawasak mula sa punit-punit na espada. Tila winasak nito ang kawalan at binago ang paglipas ng panahon. Basag. Ang kulay dugo na demonyong buwan na nilikha ni Clint ay nabasag at ang mga nakakatakot na eksena mula sa demonyong impyerno ay nawala. Sa sandaling iyon, isang malamig na pagpatay na layunin na puno ng pagpatay ang dumaan sa kanyang katawan. Wah! Nanginginig ang katawan ni Clint habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo at pumuti. Pamana ng Seven Sword. Ikaw. May lumabas na dugo sa mga mata ni Clint. Ang pag-atake ni Vanji ay hindi lamang nasira ang kanyang diskarte, inatake din nito ang kanyang eye bloodline. Ang sagupaan ng dalawang ito ay tumagal lamang ng ilang segundo at ginamit na ni Clint ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Hindi lang siya natalo, ang kanyang mga mata ay nasugatan pa ni Vanji. Natalo ako. Nanlumo si Clint. Natalo rin siya kay Vanji noon, at bagamat pareho silang nakagawa ng malalaking improvement, mas malaki na ngayon ang distansya sa pagitan nila. Sa mga tuntunin ng talento at pundasyon ng bloodline, nagkaroon si Clint ng kalamangan, ngunit nakapasok si Vanji sa Seven Sword Inheritance at natanggap ang Core Inheritance. Ang kanyang mga pag-atake ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas at maaari pa nilang masira ang pagkakaiba sa paglilinang. Hindi ikaw ang kalaban ko. Mahina ang boses ni Vanji. Bagamat hindi pa niya naaabot ang True Lord rank, ang kanyang opensa ay walang kapantay sa mga mas mababa sa True Lord rank. Maaari pa niyang banta ang mga nasa True Lord rank. Sure! Sa isang malamig na flash, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puti. Sino ito? Nanlamig ang mukha ni Clint. Nalampasan na ng babaeng nakaputi ang bilis ng kanyang paningin. Elder Bai, nandito ako para hamanin si Francis. Sana hindi ka na makialam. Sabi ni Vanji. Ngumiti ang babaeng nakaputi. Paanong hindi niya malalaman ang nararamdaman ni Vanji? Ngunit lumingon ang kanyang mga mata kay Clint at nanlamig ang kanyang mukha. Junior, ano ang relasyon mo sa Scarlet Moon Demonic Religion? Ang iyong skill at eye bloodline ay tiyak na konektado sa Scarlet Moon Inheritance. Ang boses ni Elder Baker ay naglalaman ng malamig na layunin ng pagpatay at malamig na suminok si Clint. Ang mental energy pressure mula kay Elder Baker ay mas malakas kaysa sa 4 na Palace Lords of the Iron Dragon Religion. Ang mga mata nito ay parang mga espadang tumutusok sa puso niya. Alam niya na kung ang isang eksperto sa antas na ito ay gustong pumatay sa kanya, ito ay mag-iisip lamang.
Sa pagharap sa pagtatanong ni Elderby, nahulog ang puso ni Clint. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay talagang nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya at nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa Scarlet Moon Inheritance. Gayunpaman, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay ang kaaway ng buong kontinente at nakasakit ng hindi mabilang na puwersa. Sa sandaling ito, lumabas sina True Lord Tegan at Old Su. Sino ang nangahas na hamanin ang Broken Moon Clan? Bumaba mula sa langit ang walang emosyong boses ni True Lord Tegan. Ayon sa kontrata ng dugo, kailangan niyang protektahan ang clan. Dalawang early stage True Lord ranks. Nagulat ang mga mata ni Elderby. Ang True Lord ranks ay ang pinakamataas na pag-iral kahit sa malalaking bansa, at ang malayong clan na ito ay may dalawa. Siyempre, ang mga mata ni Elder Baker ay sumulyap lamang sa True Lord Tegan at Old Su. Hindi niya talaga inilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Siya herumph malamig na may disdain at coldness. Nanlamig ang katawan ni True Lord Tegan at Old Su habang ang kanilang mga ekspresyon ay naging gulat. Ang sulyap ni Elder Baker ay tila tumago sa kanilang mga puso at, sa isang tingin lamang, ang dalawa ay hindi nang ahas na lumingon. Pick True Lord rank. Bulalas ni Old Su at True Lord Tegan. Agad na huminga ng malalim ang dalawa at umaktong parang kaharap ang isang malaking kalaban. Sa kabutihang palad, si Elder Baker ay tila hindi isinasapuso ang dalawang True Lord ranks at bumalik kay Clint. Namuti ang mukha ni Clint at para siyang nahulog sa bangin. Sinabi sa kanya ng instinct na ang babaeng nasa harapan niya ay malamang na mas malakas kaysa sinuman sa Cloud Area. Talagang maliwanag ang mga mata ni Senior. Ang isang ito ay dating miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ngunit umalis na ngayon. Masasabi lang ni Clint. Sa ikalawang pagtapos niyang sabihin ito, tila naging espada ang babaeng nakaputi. Naramdaman ni Clint ang pagkulong sa kanya ng layong pagpatay. Puno ng malamig na pawis ang likod niya at hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Old Su at True Lord Tegan. Kung talagang gustong patayin ng Elder Baker na ito si Clint, baka hindi nila siya mapigilan. Hehe, karangalan ng Broken Moon Clan na magkaroon ng eksperto mula sa 10,000 Sword Clan. Isang mainit na tawa ang umalangaw-ngaw sa pagbaba ng hangin at kidlat. Isang mahinang simoy ng hangin at banayad na pamamanhid ang lumitaw. Shua! Lumitaw sa langit ang isang asul na buhok na kabataan at tila nagyelo ang hangin. Ikaw ba? Talagang karapat-dapat kang maging isa sa dalawang napakahusay na kababalaghan. Sa loob lang ng ilang buwan, naabot mo na ang True Lord rank. Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Elder Baker nang makilala niya kaagad ang pagkakakilanlan ng binata. Agad na nawala ang pressure kay Clint at muntik na siyang matamba sa pagdating ni Francis. Ang ibang True Lord ranks ay parehong nagpakawala ng hininga. Karamihan sa mga taong naroroon, kabilang si Clint, ay naguguluhan. Kilala ng taong ito si Francis. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong tao sa Cloud Area ang nakakaalam ng mga nagawa ni Francis sa Sacred True Dragon Gathering. 10,000 Sword Clan. Ang numero 1 Sword Clan sa Northern Continent. Parehong huminga ng malamig si Old Su at True Lord Tegan. Kahit na ang Cloud Area ay alam ang pangalan ng 10,000 Sword Clan. Sa Northern Continent, ang Heavenly Yuan Clan ang pinakamalakas at isa sa 10 pinakamalakas na puwersa. Ang 10,000 Sword Clan ay isang puwersa na nasa ibaba mismo ng Heavenly Yuan Clan at sapat na upang sirain ang dalawang malalakas na bansa. Hindi nakakagulat na hindi niya tayo inilagay sa kanyang mga mata. Naunawaan ni True Lord Tegan. Ang clan at lakas ng kalaban ay nalampasan siya at si Old Su. Salamat sa papuri ng Senior. Maswerte lang ako at nag-effort. Hindi akin ang status ng napakaraming kababalaghan. Mapagpakumbaba na sagot ni Francis. Sa totoo lang, itong Elder Baker na nasa harapan niya ay nagbigay sa kanya ng kaunting pressure at maging ng pakiramdam ng panganib. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank at siya ay isang cultivator ng espada. Sa mga kaparehong cultivation, ang mga nagsanay sa Tao of the Sword ang may pinakamalakas na opensa.
Ang lakas ng labanan ni Elder Baker ay hindi bababa sa katumbas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Nakakatakot ang potensyal ng batang ito. Anong sikreto ang nakapaloob sa mana na pinuntahan niya? Kumikislap ang mga mata ni Elder Baker habang nakatingin kay Francis. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, sina Francis at Angelica ay parehong pumasok sa misteryosong mana. Mula sa aura ng misteryosong pamana, malamang na nalampasan nito ang 4 na dakilang pamana, dahil naitulak man lang nito ang bahagi ng Heaven's Legacy Inheritance palayo. Hindi lamang interesado si Elder Baker sa hindi kilalang pamana na ito, maging ang mga sovereigns mula sa Sacred Alliance ay magiging interesado. Elder Bai, sana hindi ka makialam sa pakikipagsapalaran ko kay Francis. Ang figure ni Vanji ay kumislap sa harap ni Francis. Mabuti. Umiling si Elder Baker at pumunta upang manood. Alam niyang malinaw kung gaano kabaluktot si Vanji dito. Kahit na si Francis ay mas malakas kaysa sa inaasahan, hahamunin pa rin siya ni Vanji. Ito ay isang magsasaka ng espada, isang taong may makapangyarihang paniniwala. Vanji, marami kang pinagbuti. Kung ako lang bago ako nakalusot sa True Lord rank, malaki ang laban natin, pero ngayon. Nanghihinayang sabi ni Francis. Hindi pa nagtagal, naabot na niya ang maagang yugto ng True Lord rank, at malaki ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan nilang dalawa. Sina Kang Yuya at Elder Baker ay parehong may tame time na ekspresyon. Bago dumating si Vanji para hamanin si Francis, narinig niya na ang cultivation ni Francis ay nasa True Mystic rank pa rin. Gayunpaman, nang dumating siya sa Broken Moon Clan, tumalon na si Francis sa early stage na True Lord rank. Francis, huwag masyadong maagang magsalita. Nakapatay na rin ako ng mga henyo sa True Lord rank sa 7 Sword Inheritance. Ang mga mata ni Vanji ay napuno ng sword intent at ang aura na ito ay nagdulot ng malakas na alon sa puso ng mga taong naruroon. Parehong naramdaman ni Oldso at True Lord Tigan na nanginginig ang kanilang mga puso. Kung titingnan pa nila ang mga mata ni Vanji, sasakit ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, si Vanji ay tila naging isang espada, at ang punit-punit na espada sa kanyang kamay ay umuugong sa lakas ng oras. Shoo! Bago pa man dumating ang pag-atake, ang layunin ng espada ni Vanji ay naglabas na ng malamig na aura na puno ng pagpatay. Nasulyapan ng God Spiritual Eye ni Francis ang talas ng mental energy dimension na maaaring pumatay ng mga multo. Ang gayong malakas na pag-atake ay agad na bumaril kay Francis at halos hindi maiiwasan ang pag-ataking ito ng mental energy. Ice Soul Shooting Line. Ang kaliwang mata ni Francis ay bumaril ng isang sinag ng ice blue light na hamarang sa layunin ng espada ni Vanji. Nablock ang layunin ng espada. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Vanji at Elder Bai. Paano niya nagawa ito? Ang mga pag-atake ng sword intent ay mas mabilis kaysa sa normal na mental energy attacks at si Vanji ang taong unang umatake. Nanginginig ang puso ni Elder Baker sa hindi makapaniwala. Ang mga nagsasaka ng espada ay maaaring bumuo ng layunin ng espada na maaaring kontrahin ang mga ilusyon ng enerhiya ng kaisipan at mga diskarte sa mata sa isang tiyak na antas. Umatras si Vanji. Ang kanyang sword intent attack ay hindi lamang napigilan ni Francis, ang lamig ay nag-counter-attack pa. Agad na bumagal ang katawan at isip ni Vanji, ngunit sa kabutihang palad ay lumaki ang kanyang layunin sa espada pagkatapos niyang makapasok sa 7 Sword Inheritance at mabilis niyang winasak ang lamig. Ang harapin ng sword intent gamit ang kanyang eye bloodline. Tanging isang halimaw na tulad niya ang makakagawa nito. Pinigilan ni Clint ang mga alon sa kanyang puso. Masasabi niyang hindi seryoso si Francis. Hindi maisip kung anong uri ng kasanayan mayroon si Francis. 472 pag-aalala ni Elder Bai. Sa hangin, ang maikling sagupaan ni na Francis at Vanji ay naiintindihan lamang ng mga nasa True Spirit Realm. Ang mga mata ni Elder Baker ay puno ng pagkagulat at ang kanyang ekspresyon ay solemna. Francis, nalampasan mo na ang aking mga pagtatantya, ngunit ang ating labanan ay kasisimula pa lang. Matapos makaalis sa 7 Sword Inheritance, ang pakay ko ay ang 5 napakahusay na kababalaghan.
Ang layunin ng espada ni Vanji ay patuloy na tumataas at ang kanyang kalooban ay naging mas malakas. Sure! Nagsimulang mabuo ang ripple na makikita sa mata mula sa punit-punit na espada. Huminto ito sa isang tunog na nagpayanig sa kaluluwa. Nabuo ang isang nakadurog na layunin ng espada na nagdulot ng matinding pressure sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip, at nayanig ang puso ng iba sa True Spirit Realm. Walang ibang sword intent na kasing lakas nito sa loob ng cloud area. Ang layunin ng espada na ito ay nangingibabaw na maaari nitong banta at atakehin ang isip ng True Lord ranks. Nagsimulang mag-concentrate si Oldso at True Lord Tigan. Ang distansya sa pagitan nila ay medyo maikli, kaya ramdam nila kung gaano kalakas ang layunin ng espada. Ito ay isang bagay na hindi nila gustong direktang tingnan. Weng! Ang sinaunang espada ni Vanji ay nagsimulang manginig, at isang maliwanag na malamig na liwanag ang nagsimulang sumilaw mula rito habang iniluwan nito ang isang tumatagos na sinag na naglabas ng malamig na layuning pagpatay. Napakalakas ng layunin ng espada. Ang espadang iyon. Ang mga tingin ng lahat ay naaakit sa sinaunang espada. Malamang na may malalim itong kasaysayan sa likod nito. Sa ilang paghinga lang, double, at triple pa nga ang aura mula sa punit-punit na espada, dahil tila nagising mula rito ang isang hindi kilalang kapangyarihan. Heavenly Despair Killing Sword Random Slaughter Sword Style. Humihip ang buhok ni Vanji habang ang nagniningning na malamig na sinag ay tila sumanib sa kanyang katawan. Shoo shoo shoo. Ang mga alon ng sword lights ay kumikislap sa hangin at naging dahilan ng pagkawala ng kulay ng araw at buwan. Ang mga piercing sword beam na ito ay half-transparent, at sinira nila ang lahat ng nasa daan nila. Bam bam bam. Ang mga ulap at mga bundok ay madudurog saan man pumunta ang mga sinag ng espada na ito. Mabubuo ang mga butas na napakalalim, hindi man lang makita ang dulo. Mabilis na umiwas at buksan ang protective array. Buksan ang array. Nagkagulo ang Broken Moon Clan. Maraming manunood ang nanginginig sa takot sa harap ng pag-ataking ito. Tila libu-libong mga sinag ng espada ang nagsimula ng isang nakakatakot na pagpatay. Ang layunin ng pagpatay sa mga sword beam na ito lamang ay maaaring mawala ng lakas na lumaban sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay sapat na para kritikal na banta ang normal na True Lord ranks. Tunay na Panginoon Tigan, Oldso, at Clint lahat ay umatras habang sinubukan nilang tunawin ang kapangyarihan. Shoo! May mga bakas ng dugo sa katawan ni Clint at hindi niya napigil ang mapasigaw. Ito ba talaga ang kapangyarihan ng isang tao sa True Mystic rank? Kahit si Trevor ay walang ganoong kalakas na opensa bago niya naabot ang True Lord rank. Gumalaw ang ekspresyon ni Francis, at nawala ang pagiging casual niya. Ang kapangyarihan sa tattered sword ni Vanji ay nagparamdam pa sa Ice Imperial Spear ng isang bagay. Ang hakbang ni Vanji ay isang malawak na pag-atake na walang pattern at hindi maiiwasan. Isang alon ng kidlat ang lumitaw sa harap ni Francis at nagsimulang umikot ng mabilis. Ding ding! Lumipad ang mga sparks kung saan-saan habang nakaharang ang mga sword beam, ngunit may ilang malalakas na matutulis na sword beam na dumiretso sa Francis. Hiu! Naglaho ang figure ni Francis sa gitna ng hangin at kidlat. Gayunpaman, ang pag-unawa ni Vanji sa espada ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ilang matingkad na sinag ng espada ang nakalock sa kanya sa sandaling muli siyang lumitaw. Ham! Nagpakita si Francis ng nagulat na ekspresyon. Weng boom! Sa isang dagindong, nagpadala siya ng alon ng hangin at kidlat na sumire sa lahat sa loob ng 20 yarda na radius. Malinaw na ang lakas ni Vanji ay lumampas sa inaasahan ni Francis. Napilitan siyang gamitin ang lakas ng isang True Lord rank. Hehe, pagkatapos na masunog ng kalaban, ang layunin ng espada ni Vanji ay tumaas sa ibang antas, at ang kapangyarihan sa loob ng sinaunang Inheritance Sword ay nagigising din. Ang Supreme Sword Killing Technique mula sa Seven Swords Inheritance ay talagang nakakatakot. Puno ng papuri at paghanga ang mukha ni Elder Bai. Isang hindi nakikitang hadlang ang hamarang sa mga alon ng sinag ng espada na lumapit sa kanya. Sa mga manunood, si Elder Baker lang ang madaling manood.
Kung ikukumpara sa kanya, ang dalawa pang True Lord ranks, Oldsu at True Lord Tigan, ay nagpapanik. Kawili-wili, talagang karapat-dapat sa Seven Swords inheritance. Masaya si Francis sa halip na magulat nang nagsimula siyang mag-flash sa paligid. Isang patong ng Asher Wind ang pumaligid sa kanya at nagpadala ito ng mga arko ng kidlat na Samire sa mga sinag ng espada na malapit sa kanya. Nakatuon si Francis sa paggalaw. Siya ay kasing liksi ng hangin habang paminsan-minsan ay kasing bilis din ng kidlat. Paminsan-minsan ay gumaganti siya sa bilis at lakas ng kidlat. Wind lightning magulong bagyo. Isang bola ng hangin at kidlat ang nabuo sa palad ni Francis habang lumilikha siya ng mga bulk zone ng pongol na hangin at ulan sa 1 milyang radius. Boom! Ang buong lugar ay binalot ng maitim na ulap at kidlat. Ang kasanayang ito ay lumampas sa normal na mga diskarte at ginamit ang asensya ng Heaven Earth Yuan Chi sa maximum. Estilo ng taybak ng pagkawasak ng slaughter. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vanji nang siya ay napaatras ng bagyo ng hangin at kidlat. Gumamit siya ng isa pang inheritance sword technique at lumikha ng ilang sword wind. Bam! Ang bilis ng paghinga ni Vanji ay bumilis habang ang kapangyarihan ng paggising sa kanyang inheritance sword ay sumanib sa kanyang sword intent, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng 2 beses na mas maraming kapangyarihan kaysa sa karaniwan niyang magagawa. Gayunpaman, bagamat mayroon siyang kapangyarihan na hindi maihahambing sa dati, hindi pa rin ito mapigilan ang kaaway na nasa harapan niya. Naunawaan ni Francis ang pamana ng Wind Lightning Emperor, at bawat pagkilos niya ay naging sanhi ng pagiging maingat ng mga True Lord ranks. Wow! Isang bahid ng dugo ang tumagas mula sa bibig ni Vanji nang maputi ang kanyang mukha. Weng! Isang hangin ang umihip kay Vanji na nagpamanhid sa kanyang katawan. Natalo ka. Dahan-dawang dumaikit ang kamay ni Francis sa balikat ni Vanji. Si Vanji ay gumamit ng malalakas na galaw ng sunod-sunod at mahigit kalahati ng kanyang Yuan Chi ang naubos, samantalang si Francis ay puno pa rin ng enerhiya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng True Lord rank at True Mystic rank. Hindi pa tapos. Heaven Sword Defiance Slaughter Style. Isang kaluluwang nanginginig na sword intent ang bumangon mula kay Vanji at tila ginawa nitong dilim ang liwanag. Para bang determinado siyang manalo kahit naiikot ang langit at lupa. Nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo, ang gutay-gutay na sinaunang espada sa kanyang kamay ay kumislap patungo kay Francis sa isang magandang arco. Nagiba ang ekspresyon ng bawat isa nang mapanood ang eksenang ito. Kahit ako ay hindi ko lubos na makita ang layunin ng espada na ito. Ang espadang ito ay sapat na upang patayin ang higit sa kalahati ng True Lord's ranks, at kahit na ang mga nasa late stage na True Lord rank ay mahihirapang umatras ng hindi nasaktan mula sa ganoong kalayuan. Napalitan ng kaligayahan ang mukha ni Elder Bai. Siya ay umaasa na ang espadang ito ay makakapatay kay Francis. Sa kabilang banda, natigilan sina Tigan at Oldsu. Walang alinlangan, ang layunin at kapangyarihan ng espada ni Vanji ay umabot na sa rurok ng sword daw. Maging ang 2 True Lord rank na ito ay nakaramdam ng kawalan ng magawa laban sa hakbang na ito. Boom! Isang alon ng nakakabighaning tubig ang hamarang sa nakakatakot na espadang ito. Whoosh! Ang alon ng tubig na ito ay tila may lambot na hindi mailarawan. Pagkalipas ng 2 hininga, mahigit 70% ng magandang sinag ng espada ay kupas na. Isang maliit na liwanag lamang ang nakadaan sa ripple. Malamig ba ang pakiramdam? Inabot ni Francis at hinawakan ang maliit na sugat sa kanyang balat. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Minamaliit niya ang kanyang kalaban. Higit pa rito, ang huling espada ni Vanji ay hindi inaasahan, at ang kapangyarihang taglay nito ay sapat na upang pumatay ng isang normal na True Lord rank. Gayunpaman, mabilis na gumaling ang maliit na sugat na ito sa tulong ng kanyang bloodline power. Francis, hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ka. Ginamit mo ba ang iyong tunay na lakas? Mapait na ngumiti si Vanji habang siya ay nahimatay. Ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay sapat na upang patayin ang higit sa kalahati ng True Lord ranks doon, ngunit halos hindi nito nanik si Francis. Vanji. Sa isang flash ng puting liwanag, hinawakan ni Elder Baker si Vanji.
Broken Moon Clan. Napabuntong hininga si Old Su, First Elder, at kasama. Bagamat ang huling espada na iyon ay nakakatakot at nakakatakot, mas hinahangaan nila ang lakas ni Francis. Sa harap ng hakbang na iyon, nakapag-react pa rin si Francis, at mayroon pa siyang malakas na depensa pati na rin ang mga kakayahan sa pagpapagaling. Pagkatapos nito ay lumabas si Francis mula sa hindi kilalang mana, siya ay umuunlad na para bang siya ay isang Diyos. Ang kanyang kadugo, pati na rin ang kanyang mga kasanayan, ay tumaas ng mabilis. Ang mga mata ni Elder Baker ay kumislap habang nakatitig kay Francis saglit. Nakaramdam si Francis ng mahinang layunin at panganib na pumatay, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. Maya-maya, tumingin ng malalim si Elder Baker kay Francis at umalis. Mayroon lamang siyang 60% pagkakataon na patayin siya. Ang brat na ito ay nakatutok sa hangin at kidlat. Bilis at opensa ang kanyang kakayahan. Ang kanyang bloodline ng mata ay defensive din at nakakapagpagaling. Napakahirap na patayin siya. Nadama ni Elder Baker na ito ay masyadong magulo. Halos wala siyang nakitang kapintasan mula kay Francis at naramdaman niyang sumakit ang kanyang ulo. Higit pa rito, may dalawa pang True Lord ranks dito at ang Iron Blood Religion ay hindi simple. Pinakamabuting huwag silang masaktan. Dahil sa mga dahilan na iyon, sumuko si Elder Baker sa pagpatay kay Francis pansamantala. 473. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Elder Baker na umalis kasama si Vanji. Ang Elder Baker na ito ay hindi mula sa Cloud Area. Dapat ay may intensyon siya sa pagpunta sa Broken Moon Clan. Napuno ng galit ang mukha ni Clint. Kung hindi lang dumating si Francis, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa kanya ni Elder Bai? Si Clint ay isang taong may sama ng loob, at ngayon ay kinasusuklaman niya si Elder Bai. Naabot na niya ang pinakamataas na True Lord rank at hindi maarak. Sana ay hindi niya guluhin ang sitwasyon sa Cloud Area. Napabuntong hininga ang matandang Su. Siya at si True Lord Tigen ay nakaramdam ng pressure nang harapin nila si Elder Bai. Siya ay dapat na isang reinforcement at isang personal na bodyguard para kay Vanji. Hindi naniwala si Francis sa sinabi ni Clint. Ayon sa sarili niyang pagsusuri, si Elder Baker ay dapat nakakampi ni Francis at ng Dragon Killing Alliance. Gayunpaman, anuman ang mangyari, walang mga tagalabas ang pinapayagan na manggulo sa lugar na ito. Isang lamig ang lumitaw sa mga mata ni Francis. Ito ay hindi lamang dahil siya ay may kumpiyansa, ito ay dahil din sa ayaw ni Francis na makapasok ang iba sa Cloud Area. Matapos ang lahat ng ito, bumalik si Francis sa pag-iisa. Nakakuha siya ng ilang mga insight mula sa pakikipaglaban kay Vanji at kailangan niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon. Makalipas ang kalahating araw, itinago ang aura ni Francis. Ang pinagmumulan ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang dantian ay lumapot at ang likidong estado ng tunay na espiritu ay kumikinang. Ang kanyang Chi of True Spirit ay kasing bilis ng kidlat at kasing liksi ng hangin na umuugong sa buong katawan niya. Ang kaunting aura na ito ay sapat na para madaling mapatay ang mga nasa True Human rank. Napakalaki ng Chi of True Spirit ng True Lord rank at kaunti lang nito ay maaaring pumatay sa mga nasa Ascended Realm. Kapareho ito ng kung paano madaling mapatay ng True Force mula sa isang tao sa Ascended Realm ang mga nasa Consolidated Realm. May 7 dakilang kaharian sa mundo ng paglilinang at hindi ko namamalayan, naabot ko na ang rurok ng 3. Napabuntong hininga si Francis habang binabalikan ang nakaraan. Mayroong 7 dakilang kaharian mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, pinagsama-samang realm, Ascended Realm, True Spirit Realm, Origin Core Realm, Void God Realm, Mystic Light Realm, at Heavenly Divine Realm. Si Francis ay kasalukuyang nasa 3 sky ng True Spirit Realm ang True Lord rank, at siya ay nasa tuktok ng Cloud Area. Dalubhasa siya kahit na nasa saklaw ng buong kontinente. Pagkaraan ng ilang sandali, pinagsama ni Francis ang kanyang kamalayan sa Ice Imperial Spear, ang Earth Grade Inheritance Weapon. Hindi nang ahas si Francis na kunin ang Ice Imperial Spear pagkatapos bumalik sa Azure Flower Continent. Alam niya kung gaano kagulat ang aidudulot ng isang Earth Grade na sandata sa kontinente, kahit na ito ay sira.
May mga alamat tungkol sa mga sandata ng Earth grade. Sa mga sinaunang tala, minsan ay mayroong isang napakalaking bansa ang dinastiyang Dagwang. Ang mga dynasty ay isang bagay na hindi kailanman pinangarap ng kasalukuyang Azure Flower Continent. Sa kasalukuyan, ang kontinente ay may maliliit na bansa, malakas na bansa, at malalaking bansa. Ang salitang dinastiya ay ipinagbabawal. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng pinuno ng dinastiyang Dagwang at lumikha pa rin ng isang dinastiya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang banal na sandata at ang dinastiyang Dagwang ay nawasak sa isang gabi. Mula noon, naging alamat at ipinagbabawal ang mga dinastiya. Ang Imperial Spear sa aking kamay ay isang sirang Earth grade na sandata at karamihan sa mga kapangyarihan nito ay natutulog. Nag-inspection si Francis. Matapos sumanib ang Ice Imperial Spear sa kanyang katawan, nawala na ito. Gayunpaman, nararamdaman ni Francis ang impormasyong nakapaloob sa loob. Ang elemento ng Ice Imperial Spear ay lubos na tugma kay Francis at maaaring maunawaan anumang oras. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maunawaan kung paano gamitin ang kanyang bloodline na yelo at tubig. Makalipas ang ilang araw, mukhang ang Imperial Spear ay nasa isang parang tulog na estado sa aking katawan. Kung ganap kong i-circulate ang aking bloodline, maaaring bahagya kong magamit ang kapangyarihan nito. Pakiramdam ni Francis ay napilitang subukan ito, ngunit pilit niyang itinulak ang kaisipang ito palayo. Hindi siya naglakas loob na payagan ang paglabas ng aura ng sandata ng Earth grade. Ito ay katulad ng isang mortal na biglang nakakuha ng nakakatakot na makinang pamatay. Ang excitement, expectation, at uneasiness na meron sila. Sky Cloud Forest. May isang malaking lawa sa loob ng kailaliman ng Sky Cloud Forest. Sa araw na ito, isang malalim na dagandong ang nagmula sa kailaliman ng lawa. Gamit ang isang malaking itim na sawa, mga 20 yarda ang haba, ay tumalon palabas mula sa lawa. Ang malakas at madugong aura nito ay nagpanginag sa takot sa mga hayop sa loob ng 10 milya. Seng Seng. Isang lalaki at babae ang lumutang din mula sa kailaliman ng Sky Cloud Forest na parang mga multo. Nakasuot ng itim ang babae at napaka-normal ng mukha. Kalmadong tubig ang ekspresyon niya. Protector Yumo, ang iyong Blackwater Python ay kumain lang ng ilang True Spirit Realm Beast kamakailan, at kumain pa ito ng isang True Mystic rank na tao. Mas malakas ang aura nito pagkatapos magising sa oras na ito. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakaputi. Ang Blackwater Python ay parang isang maliit na bundok habang nakatayo ito. Bigla nitong idinilat ang 2 mata na mas malaki pa sa mga parol, at sapat na ang mga iyon para takutin ang mga tao hanggang mamatay. Binigyan ko ito ng Triple In Soil at Scarlet Demonic Water. Ang lakas ng labanan nito ay maihahambing na ngayon sa True Lord rank. Sumili ang ngiti sa mukha ng babae. Ito ay isang nilalang na maihahambing sa True Lord rank. Mukhang malapit ng bigyan ng kahalagahan si Protector Yumo ng mga nakatataas na echelon ng Scarlet Moon Demonic Religion. Inggit na sabi ng lalaking nakaputi. Masyadong mapagpakumbaba si Protector Sanling. Nabalitaan ko na 2 True Lord ranks ang sunod-sunod na namatay sa iyong Sanling Grass Sword Technique kalahating taon na ang nakalipas sa isang malakas na bansa sa North. Halatang walang lakas ng loob ang babae na maliitin ang lalaking nasa harapan niya. Seng Seng. Sumakay ang 2 sa Blackwater Python at umalis. Hindi nagtagal, isang lumang templo ang lumitaw sa unahan. Protector Yumo, Protector Sanling, hinihintay namin kayong 2. Isang pangit na bangkay ang lumitaw mula sa loob ng templo. Nagkaroon ito ng mga dagwang guhit sa kabuuan. Tagapagtanggol sa bangkay ng dugo. So. Ang 3 tagapagtanggol ay sumugod sa misteryosong templo. Sa loob ng sirang gusali. Pagbati, 3 tagapagtanggol. Ilang figure ang bumangon mula sa sulok at yumoko. 3 protector na ang lumitaw. Malamang, ang pinuno sa pagkakataong ito ay si Subdivision Leader Bati. Napakasama ng sitwasyon sa cloud area. Narinig ko na parehong natalo ang Deputy Subdivision Leader na si Malong at ang Tusong Protector Blood Corps.
Mayroong 12 ng mga aura sa loob ng templo. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay nasa True Mystic rank at marami sa kanila ang responsable sa pagbabantay. Kailangan mo pa bang magtanong? Nawala ng paa si Deputy Subdivision Leader Malong at nawala ng braso si Protector Blood Corps. Tila, ang lahat ng ito ay ginawa ng isang junior. Karamihan sa kanila ay nakipag-ugnayan sa espiritual na kahulugan o mga lihim na pamamaraan. Parehong nasa grupo ang Palace Lord Malong at Palace Lord Blood Corps. Ang nangungunang upuan ay walang laman, at ang Palace Malong ay nakaupo sa pangalawang upuan na may madilim na ekspresyon. Narito na ang pinuno ng subdivision. Isang nanginginig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong templo at isang mahigpit na aura ang napuno ng magulong gusali. Isang malalim na aura ang lumitaw sa loob ng templo at nagpatawag ng mga bagzo ng hangin. Tila nanginig ang templo sa pagbaba ng gayong tao. Pagbati, pinuno ng subdivision. 12 ng mga figure sa loob ng templo, kabilang ang Palace Lord Malong, Protector Blood Corps, at ang lalaki at babae na pumasok hindi pa lang, tumayo. Isang malaking figure ang lumitaw sa unang upuan. Ang laki ng kanyang katawan ay maihahambing sa isang baka, at ang figurang ito ay may matabang mukha na may maliliit na mata. Ang mga palad nito ay kasing laki ng pamaypay at ang mga kalamnan nito ay parang goosebump sa buong katawan. Ang taong ito ay parang pagbaba ng bundok. Ilang figure sa ibaba ang nagsimulang pawisan at naramdamang hindi makahinga. Leader ng subdivision Bati, hindi ko akalain na susuportahan mo talaga ang cloud area. Isang malamig na boses ang nagmula sa Palace Lord Malong. Ikaw Long? Ikaw ay isang taong may potensyal na tumaas sa relihiyon, ngunit kalahati ng subdivision ay natalo ng isang brat. Napabuntong hininga sa kawalan ng kasiyahan si Bati leader ng subdivision. Nang marinig ito, naging pangit ang mukha ni Palace Lord Malong, ngunit hindi siya sumabog. Sa mga tuntunin ng lakas at katayuan, ang Palace Lord Malong ay bumagsak dahil sa kanyang nasugatan na binti at hindi siya mas malakas kaysa sa ilang protector. Para sa susunod na bahagi ng talakayan, nanatiling tahimik ang Palace Lord Malong. Nabalitaan ko na ang subdivision leader na si Bati ay napakatalino at isang napakahusay na mandirigma at nakapatay ng 9 na true spirit realms ng sabay-sabay, kabilang ang isang true lord rank. Makikinig kami sa iyong mga utos mula ngayon hanggang. Sa kabilang banda, ang Protector Blood Corps ay maraming nakilahok sa mga talakayan. Tama. Kaya nating alagaan ang cloud area mag-isa. Sumangayon naman ang iba. Kumpol ng mga idiot. Ang boses ni subdivision leader Bati ang nagpanginig sa templo. Kung ganoon kadaling pakitunguhan ang brat na iyon na si Francis, sa tingin mo ba ay matatalo si Malong? Sa palagay mo ba ang titulo ng isang napakalaking kababalaghan ay para lamang palabas? Ang pinuno ng subdivision na si Bati ay nagpawis at pinawisan ang iba. Obviously, hindi rin siya isang taong madaling masipsip. Ikaw Long, anong mga mungkahi ang mayroon ka? Dama po ang mga mata ni subdivision leader Bati sa tahimik na Palace Lord Malong. Nagsalita si Malong, inirerekomenda ng subordinate na ito na bantayan muna ang 2 malalakas na bansa at 13 maliliit na bansa at panoorin ang pagbabago. Dapat tayong maglaan ng oras. Coward. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi nagkaroon ng basurang tulad mo noong pinamunuan namin ang kontinente. Ang pinuno ng subdivision na si Bati ay nagmura at niluraan ang Palace Lord Malong. Katawa-tawa. Papalabas na sana si Palace Lord Malong ngunit nanlamig ng iangat niya ang kanyang ulo. Isang mata ang tila nasa langit, malamig na sinusubaybayan ang lahat ng kanyang mga galaw. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa. 474. May kakaibang naramdaman si Palace Lord Malong nang iangat niya ang kanyang ulo. Parang may isang mata na malamig na nakatingin sa bawat kilos niya. Biglang, isang asul na, mata ng langit, ang lumitaw sa mga ulap at tila naging isa sa langit at lupa. Iyan ay. Napatalon si Palace Lord Malong sa takot. Ikaw Long, ano ang nangyayari sa iyo? Malungkot na tanong ni subdivision leader Bati.
Nimire na lang niya si Malong at naisip niyang sisigot na ang huli. Maraming mga figure sa gusali, kabilang ang Protector Blood Corps, Protector Yumo, at Protector Sanling, lahat ay tumingin sa Palace Lord Malong sa gulat. Talaga bang kalabanan niya si Subdivision Leader Bati? Ang lahat ay pinagpapawisan para sa Palace Lord Malong, halatang iniisip na ang mga bagay ay hindi magiging maganda para sa kanya. Subdivision Leader, hindi maganda. Malamang nandito na si Francis, tingnan mo. Bulalas ni Palace Lord Malong at itinuro ang labas. Napalingon ang lahat at tumingin sa paligid. Walang mga palatandaan ng sinuman sa liwanag ng buwan. Ang mga eksperto na naruroon ay nagbukas pa nga ng kanilang espiritual na kahulugan, ngunit wala silang nakitang bakas ng anumang bagay sa loob ng radius na 100 milya. Maya-maya, ang lahat ay tumingin sa Palace Lord Malong na may pagtatanong. Bakit nawala? Ang Palace Lord Malong ay tila nakakita ng multo. Ang Eye of Heaven ay nawala sa isang kisap mata na para bang ito ay isang pakiramdam lamang. Lahat, dapat kayong maniwala sa akin. Alam kong ngayon ko lang nakita ang mata ni Francis. Pinapanood niya tayo sa ilang lihim na paraan. Huminga ng malalim si Palace Lord Malong at sinabing may tame time na ekspresyon. Kapag ang isa ay umabot sa kanyang antas, sila ay magiging kumpiyansa sa kanilang mga pandama. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ng gusali ay medyo kainahinala. Deputy Subdivision Leader Malong, sinasabi mo na ang brat na si Francis ay lihim na sumusunod sa atin. Isang ngiti ang sumilay sa chubby na mukha ng Subdivision Leader. Ang kanyang mata ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam. Nakatitig si Palace Lord Malong sa labas, ngunit hindi na muling nagpakita ang Eye of Heaven. Hehe, Deputy Subdivision Leader Malong, bakit ikaw lang ang nakakaramdam nito sa aming lahat dito? Hindi kaya naramdaman ito ng Subdivision Leader kahit sa kanyang cultivation? O paano naman si Protector Yumo, na ang forte ay sa detection at may pinakamahuhusay na sense sa atin? Ngumiti ang lalaking nakaputi na si Protector Sanling. Sumangayon ang lahat sa sinabi niya. Gusto ko sanang maniwala sa sinabi mo. Nako, kung naglakas loob lang sana ang brat na yon. Natatakot lang akong lumapit, hahaha. Ang pinuno ng subdivision na si Bati ay humagalpak ng tawa at lumikha ng mga bugzo ng hangin na nagpatangay sa buhangin. Nagsimulang purihin siya ng iba. Napabuntong hininga si Palace Lord Malong, natalo. Wala siyang magawa kung ayaw nilang maniwala sa kanya. Higit pa rito, ang grupong ito ng mga eksperto ay hindi kailangang matakot sa anumang bagay sa loob ng cloud area. Sa loob ng 3 araw, aakayin ko si Protector Yumo, Protector Sanling, at 100 ng iba pa sa Broken Moon Clan. Lilipusan muna natin ang Broken Moon Clan, pagkatapos ay aalagaan ang Dragon Killing Alliance at iba pang spawn. Para naman kay Long at Blood Corps, kayong dalawa ang may pananagutan sa paglilinis ng mga labi. Puno ng kapangyarihan ang boses ni pinuno ng Subdivision Bati. Kahit na humingi siya ng mungkahi sa iba, hindi talaga siya nakinig sa sinuman at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Nanatiling walang ekspresyon at tahimik si Palace Lord Malong. Inangat niya ang ulo niya patungo sa langit sa labas. Biglang tumalon ulit ang puso niya, lumabas na. Isang malaking transparent na mata ang lumitaw ng wala saan. Naputol agad ang usapan sa loob ng gusali habang nakatingin ang lahat sa labas. What the hell? Deputy Subdivision Leader Malong, anong ginagawa mo? Lahat ay hindi nasisiyahan. Wala naman sa labas. Halos maubo ng subo ng dugo ang Palace Lord Malong. Ang Eye of Heaven ay nawala sa isang kisap mata. Bago ito mawala, nakita pa ng Palace Lord Malong ang pagiging mapaglaro sa loob ng mata. Ikaw Long, sinasadya mo ba ito? Lumabas ang galit sa mukha ni Subdivision Leader Bati. Kung ito ay isang normal na miyembro ay pinatay na niya ang mga ito. Namula at berde ang mukha ni Palace Lord Malong habang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay. Si Francis ay sadyang nakikipaglaro sa akin. Nagpa siya ang Palace Lord Malong na huwag magsalita ng kahit ano kahit na lumitaw muli ang Eye of Heaven. Ito ay tulad ng kwento ng batang sumigaw ng lobo.
Wala nang ibang maniniwala sa kanya. Gaya ng inaasahan, muling lumitaw ang Eye of Heaven at malamig na tumingin sa ibaba. Nalaglag ang puso ni Palace Lord Malong. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pressure. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaramdam ng pressure na ito. Binuksan ni Palace Lord Malong ang kanyang espiritual na pakiramdam at iniskan ang lahat sa loob ng 12 milya, ngunit wala siyang makitang bakas ni Francis. Mahirap isipin kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang Eye of Heaven na ito. Hindi inisip ni Palace Lord Malong na ang Eye of Heaven na ito ay nagmamasid lamang sa kanyang sarili. Sa loob ng gusali, sa paglipas ng panahon, sa wakas ay may pangalawang tao na naramdaman ang presensya ng mata ng langit. Biglang nakaramdam ng pressure at mata si Protector Yumo na tila nakatingin sa kanya. Katutubo niyang itinaas ang kanyang ulo patungo sa kalangitan ng gabi sa labas. Gayunpaman, ang isang sulyap na ito ay nagpabagsak sa kanya sa isang walang limitasyong kailaliman. Naglabas ang Eye of Heaven ng mental energy power na sumanib sa kadiliman. Biglang umungal si Protector Yumo at iwinagayway ang kanyang kamay, summoning liquid na tumalsik sa lahat ng tao sa loob ng gusali. So. Ang likido ay naglalaman ng nakakatakot na erosive power na maaaring gawing puddle ng tubig ang normal na true spirit realms. Arg! Nagmula sa loob ng gusali ang nakakapanghinayang mga hiyawan. Ito ay isang tanggulan ng Scarlet Moon Demonic Religion at ang mga tagapagtanggol nito ay kabilang sa mga nangungunang kapangyarihan sa labanan. Halos 10 tao ang nasugatan sa pag-atake ni Protector Yumo, at 5 o 6 ang namatay. Protector Yumo, anong ginagawa mo? Tinamaan lahat si Protector Sanling, Protector Blood Corps, at kumpanya. Halika! Lumitaw sa mga mata ni Protector Yumo ang layuning pumatay habang winawagayway niya ang kanyang malajade na kamay, na tinatawag ang isang itim na sawa na 20 yarda ang haba. Boom! Ang gusaling kinaroroonan nila ay gumuho at ang kapangyarihan ng hanay ay hindi sapat upang harangan ang pag-atake ng True Lord Rank Beast. Iwas ka dali! Ang itim na sawa na ito ay maihahambing sa True Lord Rank. Ano bang problema ni Protector Yumo? Mabilis na pigilan siya. Arg! Tumitig si Protector Yumo at ang itim na sawa para salakayin ang buong templo. Seng! So. Mabilis na umiwas sa gulat ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Si Protector Yumo at ang Black Python ay parehong maihahambing sa 2 True Lord ranks. Ang Protector Blood Corps at ang kumpanya ay tumakas ng mas mabilis kaysa sa mga kuneho. Dapat maniwala ang lahat sa akin ngayon. Napangiti si Palace Lord Malong at tumingin sa langit. Diyos ko! Yung mata! Huminga ng malamig ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang mata ng langit ay nagpanginig sa kanilang mga puso. Nagsimulang salakayin ni Protector Yumo at ng itim na sawa ang lahat ng nakikita. Tigilan mo siya! Umungol si Subdivision Leader Bati nang may lumitaw na malaking palakol sa kanyang kamay. Ito ay 2 o 3 yarda ang haba at napakaitim, at naglabas ito ng aura na uhaw sa dugo. Nang ibabaw sa langit / Ang malaking palakol ay nalaslas sa hangin at ang pressure ng hangin na nalikha ay nagpahirap sa paghinga para sa iba pang mga miyembro. Whoosh! Ang maliit na bundok na laki ng itim na sawa ay pinutol sa 2 ni Subdivision Leader Bati. Sa isang boom, ang sawa ay naging isang maliit na bundok ng karne. Gulat na nanood ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Subdivision Leader Bati at ang itim na sawa na maihahambing sa True Lord Rank ay naputol na parang pipino. Kailangang malaman ng isa, ang malalaking hayop ay may malakas na puwersa ng buhay at maraming oras at lakas ang kailangan para patayin sila. Halimbawa, ang towering trio sa loob ng Purple Saint Ruins ay ganoon. Gayunpaman, ang pinuno ng subdivision na si Bati ay dalubhasa sa mabibigat na armas at isang exception. Makalipas ang ilang paghinga, pagkatapos ng unang kaguluhan, si Protector Yumo ay pinigilan ng iba. Sa pagkakataong ito, walang nagawa si Subdivision Leader Bati. Ang kanyang mabigat na sandata ay masyadong malakas at hindi sinasadyang makapatay o makakasakit ng isang tao.
Masyadong malaki ang banta ng itim na sawa at kinailangan itong ibaba gamit ang isang palakol. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ang templong kinaroroonan nila ay nawasak. Sa liwanag ng buwan, nakatayo sa paligid ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Napakapangit ng mga ekspresyon ni Subdivision Leader Batty at ng iba pang miyembro. Marami sa kanila ang tumangala sa langit ng hindi mapakali, ngunit ang mata ng langit ay matagal nang nawala. Ikaw Long, kung nahanap mo na ang brat, bakit hindi mo sinabi sa amin? Umungol ang pinuno ng subdivision na si Batty. Halos sumabog sa galit ang Palace Lord Malong nang sumigaw siya pabalik, 2 beses na kitang binalaan, ngunit sino ang nagsabing, natatakot lang ako na hindi siya dumating. Ikaw. Napaungol si Subdivision Leader Batty habang itinataas ang dambuhalang palakol na duguan. Pinuno ng subdivision, mangyaring huminahon. Protector Sanling, Protector Blood Corps, at ang mga ekspresyon ng kumpanya ay nagbago lahat. Subdivision Leader, hindi ngayon ang oras para makipag-away. Ang bloodline ng mata ng brat na iyon ay dalubhasa sa paghahanap ng mga bahid ng emosyon. Ngayon lang niya nalinlang si Protector Yumo. Mabilis na nagbabala si Protector Blood Corps. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ng iba pang miyembro. Nakita ng lahat ang nangyari kay Protector Yumo. Kabilang sa grupo, si Protector Yumo ay dalubhasa sa mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip at pagkontrol sa mga hayop. Ngunit ang isang dalubhasa na tulad niya ay kontrolado ng Eye of Heaven. Maghanap ka. Maghukay ka ng lupa kung kailangan mo at dalhin mo rito ang batang ta. Puno ng puot ang mga mata ni Subdivision Leader Batty habang umuungal. Makalipas ang 1 oras, ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay naghanap ng mahigit 100 milya, ngunit walang palatandaan ng anumang kakaibang aura o iba pang bakas ng anumang uri. 475. 1,000 milya ang layo, sa tuktok ng isang bundok. Ang buhok ni Francis ay umiihip sa hangin. Parang bangkay ang ekspresyon niya. Sa kanyang balikat ay isang kulay pilak na kulay abon na pusa na tamad na humikab. Biglang lumiwanag ang malamlam na mga mata ni Francis at bumalik ang kanyang paningin sa kanyang katawan. Kahit na ang enerhiya na kinakailangan upang gamitin ang Eye of Heaven ay tumataas sa distansya, ang kapangyarihan nito ay talagang tumataas. Bahagyang mahina ang ekspresyon ni Francis, ngunit masaya siya. Kung alam ng mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ang sitwasyon ngayon ni Francis, sino ang nakakaalam kung gaano sila magugulat at walang magawa? Upang magamit ang mata ng langit mula sa 1,000 milya ang layo. Nalampasan na nito ang imahinasyon ng marami. Sa kabilang banda, ang enerhiya na ginugol ay 10 beses na mas mataas kaysa karaniwan. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ni Francis ay nalampasan ang normal na True Lord ranks pagkatapos masipsip ang Wood Spirit Soul Essence, at ang ebolusyon ng God Spiritual Eye ay nagbigay daan kay Francis na makakuha ng mas mahusay na kontrol, na nabawasan ang ginugol na enerhiya. Pagkatapos gamitin ang Eye of Heaven, si Francis ay hindi nagpatuloy sa pagpindot pasulong, kahit na mayroon pa siyang natitirang enerhiya. Umupo siya at nagsimulang mabawi ang kanyang bloodline power. Habang binabawi niya ang kanyang bloodline power, naiintindihan din ni Francis ang impormasyon sa loob ng Ice Imperial Spear at Wind Lightning Stone Tablet. 1,000 milya ang layo, ang sinaunang templo ay naging mga durog na bato. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi mapalagay. Kahit na maraming eksperto ang naroroon, hindi sila nakaramdam ng ligtas. Sa pag-uulat sa pinuno ng subdivision, ang mga nangungunang taga-subaybay dito ay gumamit ng ilang lihim na pamamaraan ngunit walang nakitang kakaiba. Isang itim na figure ang kalahating nakaluhod sa lupa. May ilang iba pang bumalik, na walang maiulat. Nakakatawa. Ang pinuno ng subdivision na si Batty ay umungal na parang halimaw sa gabi. Subdivision Leader, ang subordinate na ito ay natatakot na ang sekretong pamamaraan ni Francis ay makokontrol sa napakalayo. Maingat na sabi ni Protector Yumo sa mahinang tono. Nakontrol lang siya ng eye technique ni Francis at nagdulot ng malaking pinsala sa subdivision. Namatay din ang kanyang itim na sawa. Takot at galit siya sa may-ari ng mata.
Maaaring totoo iyan. Marami tayong tao at walang kapantay ang lakas ng labanan ng subdivision leader. Gaano man kalakas si Francis, hindi siya maglalakas loob na lumapit. Kumislap ang mga mata ni Protector Blood Corps at tumango siya. Marami sa mga eksperto dito ay may kaalaman at sumang-ayon sa teoryang ito. Totoo. Kung tutuusin, ang Eye of Heaven ay hindi isang pisikal na anyo. Ngunit may ilang mga problema. Paano nalaman ni Francis na nandito tayo? Malamig na pinagmasdan ng mga mata ni Palace Lord Malong ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Umayos ang buhok ng maraming miyembro habang tinatitigan sila ng Palace Lord Malong. Sinasabi mo yan. May spy tayo. Malamig na tanong ni Subdivision Leader Batty habang dinilaan niya ang kanyang labi ng nakakatakot. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay agad na tumingin sa isa't isa ng may pag-iingat. Dahil sa mga hinala ni Palace Lord Malong, naging mabigat ang kapaligiran. Maraming tao ang natense at hindi nang ahas na mag-relax. Ito ay tumagal ng kalahating gabi, ngunit ang Eye of Heaven ay hindi muling lumitaw. Ang pinuno ng subdivision na si Batty ay nagsimulang magtanong ng hiwalay sa mga miyembro. Arg! Isang sigaw ang tumunog nang magsimulang lumitaw ang liwanag sa kalangitan. Ito ang pangatlong ESP, subdivision leader na pinatay. Nagkatinginan ang mga protector. Ang pagiging kaina-hinala tulad nito ay hindi ang pinakamahusay na plano. Napakamot ng ulo si Lord Malong. Hindi niya alam kung saan galing ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa God's Eye mark sa kanya, ang lugar na ito ay hindi makikita ni Francis ng eksakto. Sa ikalawang araw, habang sumisikat ang araw, nagpunta ang mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion, lahat sila ay pagod. Ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Hindi ako naniniwala na ang brat na iyon ay hindi lalabas kung pupunta tayo sa Broken Moon Clan. Sa wakas ay itinigil ni Subdivision Leader Batty ang pagtatanong at nagpas siyang sumalakay. Hindi nakipagtalo ang Protectors. Sa kasalukuyan, ang kaaway ay nasa kadiliman habang sila ay nasa liwanag. Ito ang pinakamahusay na taktika. So. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay naglakbay sa himpapawid sakay ng kanilang mga lumilipad na kabayo. Para sa susunod na kalahating araw, ang Eye of Heaven ay hindi lumitaw. Zizi, ang bloodline ng mata ng brat na iyon ay halatang may mataas na presyo at hindi maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Napangiti ang ilang miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Nagsimulang mag-relax ang tensyon na kapaligiran. Sa umaga ng ikalawang araw, lahat ng miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nakadama ng hindi nakikitang mental energy pressure. Tumangala sa langit, isang Eye of Heaven ang lumitaw at malamig na pinagmamasdan sila. Muling lumitaw. Ang mga puso ng mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nanginginig. Karamihan sa kanila ay hindi na makahinga. Lahat, mag-ingat. Ang buong Scarlet Moon Demonic Religion ay kumilos na parang kaharap nila ang isang malakas na kalaban. Junior, kapag hindi ka pumunta dito, papatayin ko lahat ng nasa angkan mo. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ni Subdivision Leader Batty at nagbanta. Sure. Ikinawi niya ang kalawang na palakol sa kanyang kamay at nilaslas pataas. Bagamat napakalakas ng pag-atake ni Subdivision Leader Batty at maaaring pumatay sa mga normal na True Lord ranks, dumaan ito sa Eye of Heaven nang walang anumang pinsala. Sa pagkakataong ito, ang Eye of Heaven ay tumagal lamang ng 2 o 3 paghinga at hindi gumawa ng anumang bagay na halata sa Scarlet Moon Demonic Religion. Sure! May bahid ng pagiging mapaglaro ang Eye of Heaven bago ito nawala. Wala na. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagpakawalan ng hininga, ngunit sa susunod na sandali, ang mga lumilipad na kabayo sa ilalim ng kanilang mga paa ay tumili lahat at nagsimulang umahan patungo sa lupa na parabang sila ay baliw. Anong nangyayari? Lahat, mag-ingat. Ang buong grupo ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nahuli at sila ay nasugatan dahil sa lumilipad na kabayo. So boom. Ang malalakas na lumilipad na hayop na ito ay nagmamadaling bumaba mula sa langit at binasag ang kanilang sariling mga buto. Maging ang Subdivision Leader Batty's Flaming Giant Lion ay kasama.
Aking leon. Nanlalaki ang mga mata ni Subdivision Leader Batty habang nababaliw at napaungol sa langit. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng 10 milyang radius ay nagsimulang manginig at ang malakas na aura ay nagpabagabag sa ibang True Lord ranks. Ang Flaming Giant Lion ay isang mahalagang hayop na maihahambing sa isang True Lord rank. Gayunpaman, itinapon lang siya nito at dumiretso sa lupa na naging isang tumpok ng dugo at laman. Gaano karaming pressure ang magkakaroon kung ang isa ay diretsyong sisingilan pababa mula sa langit sa ganoong taas? Isinasantibi ang mga nasa True Lord rank, kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay magkakawatak-watek kung wala silang depensa. Bagamat hindi sinakta ng Eye of Heaven ang sinumang miyembro sa pagkakataong ito, pinatay nito ang karamihan sa kanilang mga lumilipad na kabayo. Ang True Spirit Realm ay ang yugto ng pag-aaral ng paglipad. Ang isa ay nangangailangan ng lumilipad na kabayo upang maglakbay ng malalayong distansya. Ito ay lalo na ang kaso para sa mga nasa True Human rank. Pagkatapos ng ilang daang milya, ang kanilang chi ng tunay na espiritu ay ganap na maubos. Ang mga nasa True Lord rank lang ang may makapal at siksik na source ng True Spirit para lumipad ng ilang libong milya ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nanambalik sa kanilang kalmado, ngunit lahat sila ay may mga pagtatampo. Kung tutuusin, marami sa kanilang lumilipad na kabayo ang nakasama nila sa loob ng maraming taon at naging kasama nila. Sa pag-uulat sa pinuno ng subdivision, ang aming mga pangunahing flying steed ay namatay na. Kung gusto naming magpalit ng flying steed, aabutin pa kami ng kalahating buwan bago makarating sa Broken Moon Clan. Sabi ng isang member na may depressed expression. Ang mga tagapagtanggol at ang iba pang mga eksperto ay lahat ay may mataimtim na inaasahan at nakaramdam ng kaguluhan. Bagamat hindi nasaktan ni Francis ang sinuman, pinabagal niya ang kanilang pag-unlad ng higit sa kalahati. Nangangahulugan ito na kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 beses na mas maraming oras upang maabot ang Broken Moon Clan. Ang Francis na ito ay dalubhasa din sa pagpapaamo ng hayop. Puno ng gulat ang mga mata ni Protector Yumo. Kung hindi yun ang nangyari, walang makapagpaliwanag kung paano mapipilit ni Francis ang mga kabayo ng mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion na magpakamatay. Pagkatapos ng ilang tagal ng paglalakbay, ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nanatiling distansya sa pagitan nila habang pinagmamasdan nila ang kalangitan. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Sa ganitong tagal, ang Eye of Heaven ay isang beses lamang lumitaw, ngunit ito ay nawala pagkatapos ng kalahating hininga. Kahit noon pa man, ito ang nagpanginig sa kanilang mga puso. Lilipad ako roon at sisirain ang Broken Moon Clan at puputulan ang balat ni Francis at ipapadama sa kanya ang hindi maisip na sakit. Puno ng kalupitan ang mukha ni Subdivision Leader Batty. Sa gabi ng 3 araw. Sure! Ang Eye of Heaven ay lumitaw ng wala saan, ngunit ang aura nito ay sobrang patago. Ito ay lumitaw. Palaging may mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion na nanunood. Shoo! Isang nakakatusok na tili ang umalangaw-ngaw sa hangin. Parang pinuputol ng espada ang hangin. Mag-ingat ka. Biglang naramdaman ni Palace Lord Malong ang isang pamilyar na pakiramdam at likas na binuksan ang kanyang Chi of True Spirit. Gayunpaman, nang ang tunog ng hangin ay pumasok sa kanilang mga mata, huli na ang lahat. Whoosh! Isang malaking kalahating transparent na talim ng hangin ang humampas pasulong. Arg! Napasigaw ang lalaking nakaputi na si Protector Sanling. Bago niya magawang ipatawag ang kanyang Chi of True Spirit, ang kanyang katawan ay naputol na sa kalahati. Ang iba ay lahat ay humugat ng malamig na hininga. Patay na si Protector Sanling. Naramdaman ng lahat na nanlamig ang kanilang mga buto. Para silang naglalakad sa isang canyon sa isang metal string na maaaring pumutol anumang oras. Sure! Matapos gawin ang unang pagpatay, nawala ang Eye of Heaven na may mapanuksong kislap. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagpakawalan ng hininga, ngunit may nangyari kaagad pagkatapos. Kidlat ng hangin apoy ang mata ng Diyos. Lumitaw muli ang Eye of Heaven, ngunit sa pagkakataong ito ay naging Asher ito at iba ang aura nito. Faash!
Isang kalahating transparent na apoy ang damapo kay Protector Yumo at sumabog ng putok. Arg! Napasigaw ang babae habang binabalot ng hangin at kidlat ang kanyang katawan. Ang pag-atake ay dumaan sa pisikal na mundo at sa kanyang kaluluwa. Nangangati ang anit ng lahat. Isang o dalawang hininga lang ang itinagal ni Protector Yumo bago naging alikabok. Wala siyang matibay na bloodline ni Palace Lord Malong, at ang lakas ng Wind Lightning True Flame ni Francis ay tumaas pagkatapos maabot ang True Lord rank. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.